Magandang hapon, Pilipinas, live mula sa Pag-asa, DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa at ayon po dito ay makakaranas ng mga pagkidlat at pagkulog ang Zamboanga del Sur, Camiguin, Bukidnon, kasama din ang Misamis Occidental at Lanao del Norte. Posible rin po ang mga thunderstorms activities sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Oriental, Davao del Sur kasama ang Compostela Valley. Ganun din ang bahagi po ng North Cotabato, Lanao del Sur, Sultan Kudarat kasama rin po ang Sarangani. Posibleng magpatuloy ang mga pagkidlat pagkulog na meron kasamang buhos ng ulan sa loob po yan ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, patuloy pa rin nating binabantayan ang low-pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kanina nga pong alas 10 ng umaga, huli itong namataan sa layong 150 kilometers sa silangan po yan ng Daet, Camarines Norte. Ayon sa Pag-asa, itong LPA nakapaloob po yan dito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siya namang nakaka-apekto dito yan sa may Bicol Region, ganun din po sa may Eastern Visayas, kasama rin ang Mindanao. Dagdag pa ng pag-asa ngayong araw o kaya naman po ay bukas ay posible na nga po dissipate ang naturang sama ng panahon. Sa ngayon, ang pinagsama pong epekto ng LPA at ITCZ ay magdadala ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa may Bicol Region, kasama rin ang Eastern Visayas at ganun din ang Mindanao. So sa mga residente sa nabanggit nating lugar, patuloy dapat ang pagmumonitor sa kondisyon ng panahon. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon at ilang bahagi pa ng Visayas, asahan po natin ang fair weather condition maliban na lamang po sa pagkakaroon ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At para naman mapaghandaan natin ang unang araw ng Setyembre, narito po ang aasahan nating mga pag-ulan ngayong araw po yan. So titingnan po natin dito yan sa Project NOAA ng DUST. Mula dito makikita po natin ang mapa ng Pilipinas, ganun din ito na color scale. Ang color scale, ito po magbibigay sa atin ng idea kung gaano nga ba kataas ang chance ng mga pag-ulan. So kung papansin po natin, malaking bahagi ng Luzon kasama po ang Palawan area, yan ay nasa 0 to 30% chance of rain. Pero dito sa may area po ng Bicol Region, kasama po dyan, ito nga ilang areas pa dito sa may Southern Luzon, medyo mataas po yan. Yan ay nasa 30 to 50% chance of rain. At kung ibabase po natin ito sa forecast dahil sa ITCZ at LPA ay mataas talaga ang chance na makaranas po kayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Dito naman ang malaking bahagi po ng western section ng Visayas, yan po ay nasa 0 to 30% chance of rain. Pero dito sa may bahagi po ng central at ganun din ang eastern na section ng Visayas, yan po ay nasa 30 to 50% chance of rain. Dito, gaya po ng Luzon, yan ay nasa 0 to 30% chance of rain. Dito po yan sa may bahagi ng Mindanao. Ibig sabihin sa mga susunod na oras ay napakababa ng posibilidad na makaranas kayo ng mga pag-ulan. Pero tandaan po natin ang datos na ito, nagbabago yan kada 4 na oras. Kaya para laging updated, bisitahin lamang ang Panahon TV website at piliin po ang link ng Project NOAA. At para naman mapaghandaan pa natin ang buong buwan ng Setyembre, ang aasahang dami ng ulan. Base po sa forecast rainfall outlook ng Pag-asa, ngayong buwan ng September, marami pong lugar dito sa Pilipinas ang makakaranas ng below normal. Ibig sabihin, kakaunting pag-ulan at dulot po yan ng El Nino phenomenon. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ang Panahon TV ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Ako po, ang inyong weather body, Jessie Basco, nag-uulat.